Kapag ang baso'y nalagyan ng dumi, wala nang halaga ang laman ito. Masakit na sa mata. Hindi na magandang tingnan. Ang dapat gawin ay ganito. Gagawin natin itong para sa mga taong humahabol sa atin. Puputok ba yan? Hindi lang puputok. Sasamp na parang Mount Pinatubo kung itutuloy mo ang paghitik mo. O di ba, Jojo, tumahimik ka muna. Hindi pa tapos paliwanag yung tao eh. Teka, mabuti pa. Puntahan na natin si Pat sa supermarket dahil hinihintay tayo dun eh. Oh, ingat kayong tatlo dyan ha. Ingat din kayo. Sige. Alam niyo ba kung paano gamitin to? Sisindihan natin to. Pagkatapos, itatapat natin sa mga kalaban. Tapos, boom! Magsilabas kayo, mga pulis to! Kaya uhuli kami kriminal sa loob. Ayaw namin kayo madamay. Sige, bilis! Kailangan tulungan niyo ako. Kailangan itago niyo ako dahil may humahabol sa akin masasamang loob. Naku, ayoko. Baka madami pa ako. Bahala kayo dyan. Asa sila? Nandyan sila. Sigurado ako. Alam na ba ni Daddy Boogie ito? Hindi pa. Ba't di niyo tinawag? Rocky, hindi ba mas maganda kapag nahuli natin sila, iharap natin kay Daddy Boogie, di ba? Ano? Pasukin niyo! Takbo! Tol, dali! Ang isang boteng alak na ito, parang organisasyon. Isasalin sa mga baso para inumin. Kapag ang baso'y nalagyan ng dumi, wala nang halaga ang laman ito. Masakit na sa mata. Hindi na magandang tingnan. Ang dapat gawin ay ganito. Ang isa sa inyo ay katulad ng basong binasag ko. Pare! Sinubukan ko silang warningan kanina eh. Kaya lang, hindi ako mapagsalita. Kasi baka mabuko naman ako. Tsaka mahuhuli tayo. Anong gagawin ko? Sa nakita ko yun, mukhang gagawin silang hostage eh. Siguradong mahuhuli kayo. Mahuhuli tayo. Anong gagawin natin? Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong pabigla-bigla. Lahat ng gagawin ninyo, dapat nakaplano. Hindi gawang biro ang banggain ng grupong yun. Sa isang maliit na pagkakamali, maaring maubos kayong lahat. Magaling gumawa ng patibong ang mga yun. Talaga tayo. Biro mo nakinig tayo sa pinaka-babaero na to. Nadamay na tayo lahat. Natangay na sila. Nagmukha pa tayo mga... Mo, Alan! Oras na may mangyari kay Connie. Tawagin mo na natin to. Binubura mo ba ako?
Bakit ako sisihin mo? Ako ba na... Ako sa tanan ng buhay ko, wala pa nagbubura sa akin. Kung wala pa nakapagmura sa ako yun! Sa ginawang pagpunta rito at sa naging maas natin, hindi lang mura dapat iparusa sa'yo! Pare, tama na! Pare! Bawat na! Tama na yan! Awagin mo nga sila! Tama na yan! Bitawan mo ko to! Ano ba yan? Ikaw alam, huwag ka nagkasabi pwede, ha? Kaya kami nung Renzel, dahil matali ka niya kaibigan. Ang mura sa magkakaibigan ay tanda ng pagmamahalan. Mahal ka niya. At nagmamalasakit siya sa'yo, kaya kanya minura. Ganun ba yun? Kung ganun, ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya ko. Dahil hindi ko sila namumura eh. Kailangan, pag nagkita kami, pagmumurahin ko sila. Isa ka pa, Pat, pwede ba tumigil ka na? Ha? Kami dapat ni Jojo murahin nyo. Dahil kami ng boso. Hindi namin alam na ganun ang mangyayari. Aksidente. Hindi naman namin ginusto nangyari. Aksidente yun. Sige, magkamay na kayo. Sige na. Magkamay na kayo. Magkamay na kayo. Sige na. Ano ba? Sige na. Sige na. Pasensya na, pare. Sorry. Wala nang sisihan mula ngayon, ha? Magtutulungan kayo, magtutulungan tayo. At ang pinakamaganda na lang nating gawin, ipagdasal na lang natin sila na wala na sanang mangyari sa kanilang masama. You're in good hands. Feel at home. Be our guest. Thank you. Pero para hindi na humabang usapan natin, where are the boys? Eh di ba sabi mo sa amin kanina na dito namin sila makikita? Eh nasa na? Nasaan ba talaga sila? Huwag na muna kayo mag-aapura. We have so many exciting things to talk about. Like you, for example. Ang gaganda ng mga kaibigan mo. Lalo na ikaw. Ang suswerte siguro ng mga boyfriend nyo, no? Isipin ninyo, kapag nagtagumpay tayo na maisali sa barko, sa laut, ang mga epektos niyan, 30 milyong piso ang malalagay sa kaba ng ating organisasyon. Bukas, magbubuhay milyonaryo na naman kayo. Leave it to me, Daddy Boogie. Good as cash na yung lakad namin eh. Ngayon pa lang, pwede ka na magbilang ng pera. Hari, kilala mo naman ako, hindi ako marunong magpatawad sa palpak na trabaho. Mabibilis ang dapat gawin ninyo. Ayoko nang babagal-bagal. Sa tingin ko, ang babagal nyo eh. Daddy Boogie, kung minsan, kailangan maging mabagal para mapabilis. Baka nakakalimutan nyo na yan. Okay, okay. Sige, good luck. Okay, bilisan nyo dyan. Sige, bilisan nyo. Dalhin nyo yan doon. Tsak ba kayo sa impormasyong binigay nila tungkol doon sa racket ng mga hayop na yan? Hindi magkakamali sila, Ani. Dahil kilala niya yung mga yan eh. Diyan, oh. Maluwanag pa sa sikat ng araw ng mga katibayan. Ano ba? Tirahin na natin. Ano? Pare, bilisan mo. Bilisan mo, pare. Ayan. Pare! Parang bagong to, ano? Kasama 3 kings, no? Tama, 3 gigs. Ano na umabot sa ating 6 gigs yan? Pag natalo tayo ng mga yan, postpone ang Independence Day natin. Inihaw ng
tabla at maliputo labas nyo ngayon! Ay! Huwag sila, pare! Oh, isa pa! No, to! So, that's it. Marami akong nakitang pagkukulang sa departamento ninyo. Kaya ang gusto kong mangyari ay magkaroon kayo ng maigpit na order. Baka isang araw ako naman maging biktima ng masasamang elementong yan. Yan din ho ang aking inaalala, Mayor. Naghihintay lang ako na makakuha ng sapat na ebidensya para mapatunayan ang aking hinala. Anong ibig mo sabihin? Anong hinala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Sir, involve ho kasi isa sa mga kasamahan natin Mahirap naman ho kasi magparatang na walang enough evidence. Ang isa nga ho sa mga kasong iniimbestigahan ko ngayon ay ang pagkamatay ho ni Jake, Mayor. Hindi mapuro lang memorya ko. Napatay ang anak ko. At ayoko nang maulit ito sa kahit na sino mang ordinaryong mamamayan sa nasasakupan kong bayan. Yun ang naganap at dito nga ako'y tinuro sa inyo. Napakahiwaga kasi nang nangyari sa anak ko at sa mga kaibigan niya. Tamang-tama, misis, sa napagtanungan ninyo. Dahil, alam ko ang buong senaryo nito Alam ko kung saan sila makikita. Maalala ko nga pala, Ramirez. Tawagan mo si Bisi. Sabihin mo sa kanyang, kahit anuman ang mangyari, ayokong mapahiya sa mga panauhin natin sa darating na pista. Sige ho. Sir? Rocky, yung bang anim na barkada tinutukoy nila? Ramirez, huwag ka lang makialam. Dahil nasabi ko na kay misis, nasasamahan ko siya sa mga taong hinahanap niya. Yan na ho, misis. Ito ang isang pinakamalaking operasyon natin. Para mawasak ang isang malaking balakid na sumasagabal sa aking pagyaman. Pinabalaan ko kayo lahat. Ayoko nang dumihan pa ang aking mga kamay. Alam niyo na ibig ko sabihin. Bossing! Binusisi na namin ang hustong operasyon. Kapag pumalpak pa kami ngayon, gawin nyo na gusto nyo gawin. Daddy Boogie, relax. Positive thinking lang. Hindi pa nag-uumpisa kinokontra nyo na. Nagpapaalala lang ako. Dahil itong nakaraang araw, mga uhugin lang hindi nyo pa maligpit. Baka pag si Mayor na, lalo kayo sumabit. Hoy, lalaki! Baka hindi mo kilala kung sino ako. Ako si Atty. Caridad Montemayor, isang abogada ni Campanilla. At kung ikaw ang pinuno dito, sabihin mo dyan sa mga ignoramos mong tauhan na pakawalan ako this very minute. Inuulit ko, this is plain kidnapping. Hindi lang ito kidnapping. Sasamahan ko pa ng martyr kapag hindi ka tumigil. Sasamahan ko. Boss, natisod ko sa headquarters to. At narinig ko na airmats ito na isa sa mga pipit na nagpapasakit ng ulo mo. Kaya mas maganda, idagdag natin ito sa mga pain. Yan ang gumagamit ng utak. Yan ang tularan nyo. Sige, dali niya sa mga pain. Babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Sa susunod. Daddy Boogie, sinisiguro ko sa inyo na bago mag-umpisa ang Santa Cruzan, tapos si Mayor. Dapat lang. Mga higip. Kung hindi, ako hahatod sa inyo ng bitay. Ang mga bata! Iligtas na mga bata! Santos, huwag mo na hintayin pang matapos ang oras mo.
Sabi mo na kay Mayor ang dapat niyang malaman. Santos, Mayor, yung mga batang inihap ko namin sa inyo, wala ho silang kasalanan. At tungkol ho sa pagkamatay ni Jake, siya may kasalanan nun. Kung sino man dapat sisihin. Ako, ganun pa man, humihingo ang tawad sa inyo. I'm sorry ho. May bagong batch na in-check ng mga darating. Ingatan sila. Harry, alam ba kung bakit dapat sila ingatan? Milyones. Milyones! Milyones din ang darating sa atin!